Mga kwento ni Fermo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Guevara. Hindi totoong pangalan. May ibabahagi akong kwento. At bilang paunang abiso, nakakatakot po ito. Kinakailangan ng may matibay na sikmura. Tsaka, kung may mga bata ngayon nakikinig, paki-guide lang po kasi nga may parte ding maselan. Isa akong imbalsamador dati. May kwento na akong narinig patungkol sa pag-iimbalsamo. Kung hindi ako nagkakamali ay dito din yon sa channel na ito. Sa panig ko, nung una ay medyo natakot ako gawa ng bangkay ang kaharap. Pero habang tumatagal ay para na lamang trabaho na karaniwan na sa isang tao. Pero may pagkakataon na siyang nagpasindak sa akin ng husto nun. Isang tagpo na hindi ko lubos mapagtanto. Hindi ko inakala na mangyayari ito. At totoo pa lang talaga ang tinatawag na aswang. Taong 1992. Taga Digos ako. Dito sa Digos ako natuto sa kung paano kalaykayin, asikasuhin at ayusin ang isang labi. Nasunod ko lang sa tatay ko ang larangang ito. Nung nagkaroon ako ng asawa na taga Kidapawan, sa mga sandaling yon ko na naisipan na kinakailangan ko ng kumita ng mas malaki. May nakapagsabi sa akin na may kabubukas na punerarya sa Jensen at malaki ang sahod. Kung kaya't lumuwas ako doon para mamasukan bilang imbalsamador. May katanyagan ng puneraryang ito noong mga panahon na yon, pero hindi ko po sasabihin kung ano ang pangalan ng pasilidad. Basta sa kasalukuyan, wala na ito. Hindi ko alam ang rason kung bakit hindi na nag-ooperate. At dahil sa may karanasan, kahit walang pinag-aralan partikular sa larangang ito, mabilis akong tinanggap. Di ba nga kinakailangan ng certificate yon? Yung tipong dumadaan muna dapat sa tamang proseso na may papeles at hindi yung natutulang na para moryo-moryo. Pero ako, walang papel-papel o lisensya nun. Unang salta ay rekta na nang malaman nila na bihasa ako. May 2 morgue doon. Kabi-kabila kaagad ang mga bangkay. Galing sa magkakaibang lugar ang mga ito. Hindi lang partikular sa lungsod. Kung hindi ay may galing din sa ibang bayan. Iningitian ko lang pero nakakapanibago gawa ng aircon, napakalamig, tsaka walang schedule. Kumbaga, pakyaw-pakyaw. Kung ilan ang matatapos mo, yun ang bilang ng magiging sahod. Kung masipag kumatay, mas maraming kita. Nangungupahan lamang ako malapit sa pasilidad na yon. Kasama ko ang asawa ko na pangalanan nating Wani. Nagbubuntis na ito noon sa magiging una naming anak. Nadismaya ako kasi nga yung unang salta ko pa lamang ang may maraming mga labi. Kaya may immediate hiring. Katagalan kasi hindi na ganon. Pero hindi nagmiminti sa isang araw, kumbaga bumababa lamang ang bilang. Isang gabi, biglang napabisita itong kasamaan ko. Sinabi nito sa akin na hindi muna daw siya magtatrabaho. Liliban lang kasi nga nagkasakit ang kanyang ina. Tapos may naiwan ito na 4 na labi nun. Kung maaari ako na daw ang tumapos doon. Nasalang na niya umano ito sa tub o paliguan. Kukuhanin na lamang para tanggalan ang mga nabubulok sa katawan. Itong mabubulok nga pala, pangunahin na dyan ang dugo, may bituka. Yan ay kapag ang ikinamatay ay saksak. Tama ng barelo, hindi naman kaya may impeksyon sa lamang loob. Ito yung ginagawa namin noong mga panahon na yon. Pero hindi ko alam sa kasalukuyan sa kung ano na ba ang pamamaraan ng mga punerarya. Ayon sa narinig ko, dugo lang. Kung sa bagay,
May mga matatapang na gamot na ngayon. Katunayan, may gamot na nga na nagmumukhang matutulog lamang ang labi eh. Kako naman ay walang problema. Ako na ang bahala. Kahit napagod ako noon at magpapahinga na sana. Pero sayang naman. 4 din yun kasi. Tsaka minsan na lamang magkakaroon ng bulto. Kaya hindi ko talaga pinalampas yun. Kung ang mga residente nalulungkot kapag namamatayan, kami naman ay masaya kapag may dumating na patay. Pera din kasi. Subali ayun na nga. Umalis na ako. Sabi ko na lang sa asawa ko na baka umagahin ako nito o hindi naman kaya ay mas matagal pa doon. Pagkarating ko ay may iba pang nakatoka. May isang baguhan doon na nasa kabilang silid. Napapailing pa nga ako kasi nga itong taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi kasi nagtatanong sa mga dapat gawin. Tahimik lang tapos kikilos ng walang bahala. Kung sa Bisaya pa, wala magkadimao. Hindi ko na pinuna kahit pa may inaasikaso siyang isa. Pagkapasok ko na sa silid kung saan ito ang silid ko kasama nung lumiban, sumambulag sa akin ang napakasangsang na amoy na may halo pang nabubulok na laman. Pagkabukas ko ng ilaw, walang iyang yan. Ang isang labi, nangingitim at parang medyo nalipasan ito ng ilang araw. Yun bang pinatay tapos may ilang araw pa bago natagpuan? Ito ang pinakaayaw namin. Ang hirap kasi nito asikasuhin. Paglapit ko pa, wala na ang isang mata. Tapos yung bibig ay kinain na ng uod kaya nakausli na ang mga ngipin nun. Buong akala ko ay iisa lang talaga yon. Pero pagsuri ko sa mga nakataob sa tub, lahat yun mga panis na. Napapamura ako. Itong pagliban ng kasamaan ko, alam ko na ang dahilan kung bakit. May mga pagkakataon kasi na wala ka magawa kung di asikasuhin talaga. Lalo na kapag ang amo na ang nagdidikta. Hindi pwedeng pumili ng labi. Hindi naman yan tindang karne na kapag may pangito na bulok, itatapon na lang. Nagpapamisdi talaga ako nun, sabi ko pa sa sarili ko. Kukutusan ko talaga yung isang kasama ko. Pero wala na eh. Naroroon na ako at syempre, may lag ako noon kaya alam ng namamahala kung sino ang umaasikaso. Napakatagal kong matapos. Iba po ang panis kapag binutasan ng tiyan. Puputok yan na parang lobo. Nung natapos ko na pansamantalang nilagay ko muna sa mga lamesa. Wala pang makeup at damit pero hindi na nangangamoy. Umaga na noon, pero kahit umaga, parang gabi sa loob. Hindi mo mararamdaman doon ang umaga o kahit patirik ang araw. Hindi ako umuwi. Ito namang nasa kabilang silid na sinasabi kong baguhan ni naroroon pa rin. Isipin nyo, iisa lang ang labing inaasikaso. Pero hindi pa natapos-tapos. Nasa labas na ako ng silid noon, nakaupo sa mahabang upuan sa pasilyo at nanonood sa kung anong ginagawa nitong baguhan. Pangalanan natin siyang Virgos. Maya-maya, napasimangot ang mukha ko, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Yung tiyan ng labi ay hupyak na hupyak. Na para bang walang lamang loob yon. Babae yun tapos medyo mataba ang labi. Pero wala nang kalahating dangkal ang kapal ng tiyan niya. Iniisip ko na baka tinanggalan niya ng bituka. Pero dahil nga sa likas na mapag-usisa ako, siniguro ko yung logbook. Pagtingin ko doon sa inaasikaso niya sa kung ano ang ikinamatay. Atake sa high blood. Muling napasimangot ang mukha ko noon. Bakit niya tatanggalan ng bituka kung yun lang? Lilinisin lang naman ang tiyan nito gamit ang tubo. Walang hiyang yan. Ano itong manok na alisan ng bituka? Sambit ko pa sa sarili noon. Narinig pa ng gwardiya ang sinabi kong yon at tinanong ako sa kung anong problema. Kako wala, huwag niya nang intindihin. Nasa baba pa lang morgue noon, ground floor. Kaya ako sinasabi na hindi mo ramdam doon kung gabi o may araw gawa ng naroroon talaga sa bandang ilalim kami.
Pabalik na ako noon sa ibaba at dito ay nakasalubong ko si Virgos. Dala niya ang kanyang bag na wari ba'y nagmamadali yon. Pagkalampas niya sa akin, napasimangot ang mukha ko gawa ng sumambulat talaga ang napakabantot na amoy. Parang dumi ng tao na panis na panis. Para bang hindi naghugas yon. Basta, napakabaho niya. Dire-diretso lamang yon. Hindi ko naman napinuna pa. Bumalik na ako sa silid ko. Ilang mga sandali pa ay dumating na yung tigahanda ng kabaong. Dito ko na inumpisa ng pagbihis sa mga labi. Sabi ko pa nga sa tagahanda ng kabaong na pangalanan nating Red, pwede naman sigurong isunugin na lamang. Hindi magandang paglamayan. Ay naman kay Kuya Red, ipapasunog daw ang labi pero batay sa gustong mangyari ng pamilya. Lamayan lang kahit 2 araw. Magkakapatid daw ang mga patay na yon. Nagulat ako. Naawa. Kala ko kasi magkakaibang tao. Dagdag pa ni Rede baka daw tinambangan ng mga hindi kilalang personalidad. Itinapon daw mga labi sa malayo. Yun din naman ang naisip ko pero hindi ko lang inaasahan na magkapatid pala. Mga pasado 12:00 na ng tanghali ako natapos sa kabuang proseso. Pagod na pagod ako. Kompleto na, may mga parapernalyas na lahat. Ultimong gamot na pangmatagalan, sinalansan ko na nun. Naroroon na rin sa mga kabaong. Pumuslit muna ako sa may pasilyo. Sobrang init kasi sa labas nun. Nilalakad ko lang naman ang mula doon sa pinagtatrabahuhan ko hanggang sa inuupahan namin. Naisipan ko na mga 3:00 na lamang ako uuwi. Gaya ng sinabi ko ay may upuang mahaba dito sa pasilyo. Nakatulog ako noon. Hanggang sa nagising ako noong nang marinig ko ng boses na galit. Pagkabangon ko ay nakita ko ang boss namin. Babae po ito. Pangalanan nating Ma'am Claire. Naroroon sa loob ng silid ni Virgos. Kasama niya yung tigahanda ng kabaong. Dahil sa pagtataka ay lumapit ako. Dito ko nalaman na kaya nagalit si Ma'am Claire ay humupyak ng gusto ang tiyan ng labi na inasikaso ni Virgos. Ang problema, walang tabas ito sa may pusod. Bagkos ay nasa may likod ng tabas. Sinipat ko yon. Aba, nasa likod nga ang butas. Hindi pa natatahi. Sa may bewang banda pero sa likod yon. Dito kinuha ang lahat ng lamang loob ng tao. Ayon pa kay Ma'am Claire, kung kukunin man lamang din umano ang lamang loob dapat sa harap na lang. Lagyan ng mga tela at iba pang tiyan para umumbok man lamang ito kahit papano. Wala na si Virgos sa mga sandaling ito pero si Virgos ang pinupunto. Ilalagay na sana yun sa kabaong nang mapansin ni Kuya Red na sobrang gaano mano ng labing yon. Naisip ko na lagot si Virgos nun. Sangkaterbang sermon ang aabutin niya. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla namang dumating itong si Virgos. Parang ilang minuto lang noon mula nang magyawyaw ng husto ang amo namin. Mabilis namang nagdahilan si Virgos noon. Hindi pa daw siya tapos asikasuhin. Lalagyan pa daw niya ng palaman ng tiyan. Sinadya niya sa likod buksan kasi nga hindi daw kaaya-aya sa harap noon. Pasensya na mama, ay yun lang po kasing naisip ko. Na-check ko naman ang oras kung kailan ilalabas ang labi, kaya nga ito na ako, bumalik na. Lalagyan ko po ng palaman. Aba, may sariling diskarte ka pala. Di ba nadaan ka naman sa training? May lisensya ka pa. Tapos tinuruan ka pa dito sa mga nauna sa'yo. Tsaka bakit mo kinuha ang lamang loob? Wala namang itong impeksyon sa tiyan, wala namang saksak, walang kahit anong makakapaglikha ng pagkabulok kaagad. Yun na nga po ma'am eh. Yun lang po yung akala nyo. Pagkabutas ko kasi sa may tiyan niya gamit yung tubo po. Umalingasaw yung napakabahong amoy. Parang putik na yung dugo eh. Hindi ko alam pero yun po kasing nangyari. Nagtataka nga po ako kasi nga bago pa naman tong labing to. Alas siya, sige. Tapusin mo na lang yan. Ay nako sa'yo Virgos. Hindi baboy ang naririto ha. Hindi mga karne na kung anong gusto mong gawin pwede. Teka, saan mo ba nilagay ang mga lamang loob? Tinapon mo ba? Patingin nga. Wika ni Ma'am Claire. Gusto sigurong siriin itong amo namin ang sistema ng lamang loob.
Kumbaga, nais malaman kung nagsasabi ba ng totoo itong si Virgos. Pero ayon kay Virgos, tinapon niya na umano sa septic nun. Matapos lang makapagsalita ay yumuko na ito at hindi na nagsalita pa. Banas na banas si Mang Claire, pero wala ding nagawa ito kung hindi ang sang-ayunan na lang. Ako noon ay nababagabag. Ang daanan kasi patungo sa septic, doon sa may silid namin. Pero hindi ko man lang nakita si Virgos na pumasok doon sa parting yon. Bale, pagkapasok ng morgue namin ay may nakahiwalay na maliit na pasilyo. Sa pinakadulo nito, doon na nakalagay ang mga pangpatay ng bakterya. May asido pa nga eh. Isang drum na asido. Tapos sa gilid, takip na ng septic. Hindi ko alam kung nalingat lang ba ako. Pero sigurado talaga ako na hindi pumasok si Virgos. Malalaman ko naman yan kasi nga mas liliwanag sa silid namin. Sa kabila ng lahat ay hindi ako nagbigay ng komento. Ayokong isipin na pakialamero ako. Tsaka, ayoko ng gulo. Umuwi na lamang ako nun. Mga 4:00 na at paniguradong magagalit ang asawa ko. Natulog lamang ako saglit sa bahay at balik na naman sa trabaho nun. Hindi ako sigurado basta pagkatapos na makapaghapunan yon. Mga nasa 8:00 ata yun ng gabi na makarating ako sa pasilidad. Sa mga sandaling yon, parang malas. Walang dumating na labi. Nakatunga nga lamang ako sa may bulwagan ng pasilidad na animoy nagbibilang ng taong napapadaan. Napakatahimik. Walang tao sa morgue. Si Virgos hindi ko alam kung magpapakita. Sabi ng gwardiya ay para umanong sisitahin sa trabaho. Kako naman mali-mali ka siyang ginagawa. Pero Sir Seth, may sinabi sa akin ng gwardiya na siyang nagpukaw muli sa pagkabagabag ko kay Virgos. Kahapon daw nung umuwi ito habang dala ang bag. Pansin niyang basa ang bag at may tumatagaktak na dugo nun. Kitang-kita niyang baka sa semento. Tinawag niya ito pero hindi naman daw siya pinansin. Napasimangot ako. Mabilis na sumagi sa isip ko na baka dinala ni Virgos ang lamang loob. Anong gagawin niya doon, di ba? Kaya pala napakabaho niya pagkaalis nun. Bagamat may kakaibang pagdududa na ako pero hindi ko isiniwalat ito doon sa gwardiya. Bagkos, sinabi kong baka nagkaroon ng sugat si Virgos kaya umuwi ito. Dagdag ko pa, baguhan kasi kaya siguro na sugatan ng mga matatalim sa morgue. Ito nga palang gwardiya ay pangalanan nating Mangbong. Napapailing yon at sinabing naawa daw siya kay Virgos. Tahimik kasi no, Mangbong. Pansin mo ba? Tsaka mahiyain eh. Sabi ko noon. Bumaba ako doon sa morgue. Siniyasat kong maigi ang septic. Makikita naman ng loob kasi nga may ilaw doon na pangsilip talaga sa septic noon. Lulutang panigurado ang lamang loob sakaling doon niya itinapon pero kapag hindi, ang ibig sabihin ay dinala niya nga itong talaga. Pagsilip ko doon kahit saglit lang, wala akong nasipat. Amoy asido ang septic. Nakakamatay ito kapag tumagal ang paglanghap sa amoy. Nagsisimula na ako nung maging sensitibo. Dito kay Virgos. Ang daming mga katanungang lumilipad sa diwa ko. Nakesyo, ano kaya ang gagawin niya doon sa lamang loob? Hindi naman pwedeng ibenta. Hindi din pwedeng kainin. Mga pasadong 10:00 ng gabi, dumating si Virgos. Dumating din noon ang hinayupak na kasama ko sa silid. Ito yung walang hiyang lumiban at ako ang pinaasikaso sa 4 na labi na nabubulok nun. Pangalanan natin siyang Ginal. Nasermonan ko pero nawala din kaagad ang simpatsya ko rito dahil lumipat yun kay Virgos. May dumating na labi. Si Virgos ang nakauna. Ako noon wala lang. Ayos lang. Pero si Ginal, medyo nadismaya. Gawa ng hindi niya kaagad nasalubong ang katiwala ng amo. Ito yung tagatanggap ng patay. Babae ito at may isa pagkapangit ang ugali nun. Kita naman sa mukha ang pagiging pangit ng ugali. Lagi na lamang nakasimangot.
Para bang araw-araw na lamang mainit ang ulo niya. At kung umasta, parang siyang amo. Tahimik lamang akong nag-aantay. Si Janelle naman ay panay muni-muni na sana umanay madagdagan pang labi kahit 5. Diba? Mas masaya kapag may namatay. Basta, ganito ang trabaho. Gaya ng sinabi kay Pacquiao, maitigahatid din noon ang labi kapag naasikaso na ito. Sila naman yung pangkat na magsasaayos naman ng lamayan. Pwede din kami lang. Nakadepende kapag loaded ang tiga pamahala sa lamay. Doble ang kita kapag ganon. Subali ay na nga. Sa mga puntong ito, lahat ng ginagawa ni Virgos ay minamatyagan ko. Pinasok ko pa yon. Tapos sabi ko baka kinakailangan niya ng tulong pero tinitigan lamang ako nito nang wala man lang emosyon na muka. Hindi ito kumibo. Nagpatuloy lang sa pagkalaykay sa labi. Pansin kong binubutasan niya ng malaki ang bandang gilid. Nakikita ko na doon ang atay. Gusto kong tanungin sa kung bakit ginawa niya ito. Pero pinili ko na lamang manahimik noon. Sa tingin ko ay tatanggalan niya na naman ng lamang loob ito. Kailangan kong malaman sa kung ano bang gagawin niya dito. Yun ang pumapasok sa isipan ko noon. Iba na ito sa trabaho ko dahil kung tutuusin, wala namang dapat pakialaman doon. Kaming ang dalawa ni Janelle walang pakialaman eh. Ano pa kayang nasa kabilang silid na? Lumabas ako at nilapitan ko si Janelle. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Bali, yung mga sandaling pinagalitan si Virgos at yung mga hindi kaaya-ayang ginagawa niya. Nagulat si Janelle noon. Anong gagawin niya sa lamang loob? Dinugan? Walang hiyang yan. Baka may kalokohan yung animal na yan ha. Mapuntahan nga. Hoy, mari ka nga dito. Ang hina nga ng pagkabigkas ko, di ba? Ibig sabihin ng lihim to, Janelle. Tapos kukumprontahin mo pa. Imbalsamuin mo mukha mo eh. Nang maging maganda naman yung tingnan. Ayaan na muna natin. Aalamin natin kung saan niya dadalhin at anong gagawin niya sa lamang loob. Kapag nalaman na natin ang amo na natin yung bahala dyan. Diyos ko, ako kasi yung nagturo sa kanya sa kung ano yung mga dapat gawin eh. Tapos ganyan pala siya, Guevara. Baka ano pa yung sabihin ni Ma'am Claire. Baka isipin nun na iba yung itinuro ko. Tapos ako pa yung masira dyan. Alam ko namang matino ka. May mga pagkakataon nga lang na sobrang arte mo. Ako pa yung pinaimbalsa mo sa 4 na bangkay. Alam mo bang masuka-suka ako nang pumutok yung tiyan? Sige, matyagan natin ha. Mamaya aalis yan. Usog ka naman doon, tinutulak mo naman ako eh. Makikita tayo ni Virgos oh. Pag-uusap naming dalawa. Medyo nakakatawa pero yun po talagang nangyari. Nga pala, sanay na sanay ako dito kay Janelle. Makulit, matigas ang ulo, walang garbo at may sa pagkamanyak. Bakit ko alam na manyak? Maraming beses ko nang nakitang pinaglalaruan ng isang labi, lalo na kapag babae. Basta ganun, Sir Seth. Nangangawit na mga mata ko sa kakaantay. Ang dami pang ginagawa ni Virgos. Nang iba naman dito ay hindi na kinakailangan. Hanggang sa nagkasikuhan talaga kami noon ni Janelle nang ilabas niya na ang lamang loob ng labing yon. Lalaki yon. Malaki ang katawan at hindi pa katandaan. Nilagay niya sa itim na supot ang lamang loob. Tapos pilit niya namang isiniksik sa kanyang bag. Malakas ang pagkakahawak ko sa damit ni Janelle. Gawa ng parang hindi na naatim nito ang mga nakikita. Gusto natang saktan si Virgos. Huwag kang gagawa ng hakbang na makakabulabog, Janelle ha. Susuntukin ko talaga yung isa mong mata. Ngayon malalaman na natin kung saan niya dadalhin yan. Tingnan mo, pinapalitan niya na ng tela yung nakuha niya sa loob ng katawan. Wika ko noon. Sinasaksakan ng sandamakmak na tela ni Virgos ang butas. Para bang nag-dissect ng kung ano para sa preservation. Ilang mga sandali pa, binihisan na ang labi. Sakto talaga na pagkatapos noon ay dumating na si Kuya Red. Para bang alam na ni Virgos ang timing noon.
Dito sa mga puntong ito, walang-wala lang kami ni Janal. Pero aminado ako na hindi na napapanatag tong kasama ko. Anong mga pagkakamali ko noon o malingat lang, masusuntok na nito si Virgos. Salitan kami sa pagmamasid, hanggang sa walang ano-anong lumabas na si Virgos noon. Kami ni Janal ay dali-daling sinundan nito. May distansya yon. Naglalakad lang hanggang sa ang layo ng narating namin. Kinakabahan ako gawa ng ang dami pa naman noong mga pasaway na mga tambay sa lansangan. Hanggang sa nawala na lamang bigla itong si Virgos noon. Tandang-tanda ko talaga ang lahat ng yon. Pagkatapat niya sa isang poste na walang ilaw, bigla itong naglaho. Mabilis naming inusisa at baka nagtatago ito. Baka kasi nalaman na nakasunod kami noon. Pero wala eh. May iskinita. Mahabang iskinita pero kung lumiko ito, dapat makikita pa namin. Kasi ang iskinitang yun, maraming bahay at walang paltang ilaw sa bawat poste. Bumalik na lang kami. Kinausap ko ang katiwala noon patungkol kay Virgos. Ito yung nabanggit kong may napakapangit na ugali na katiwala. Pangalanan natin siyang Igat. Nasa itaas ito. Bali ang gusali kasing yun ay 2 palapag lang. Pero magiging 3 ito kasama ng underground. Sinadya ko ang opisina ng amo namin na si Claire pero ang nadatnan ko naman doon ay itong laging nakasimangot na si Igat. Pasintabi po pero naiinis kasi ako dito sa babaeng ito. Ang ibig kong sabihin lahat naman kami doon ay nababanas sa katiwalang yun pero dahil nga sa pinagkakatiwalaan ng amo tinitiis na lamang namin ang ugali niya. Nagtanong ako sa kung saan ba nakatira si Virgos. Sinabi naman nun. Pero nagulat ako kasi nga ito yung lugar kung saan naglaho si Virgos nun. Sa Makatuwid. Doon pala ito nakatira. Sinabi ko kaagad kay Janal yun. Wika niya naman noon ay pupuntahan daw namin bukas. Yung mismong lugar na yon. Magtatanong-tanong kami doon. Ay nangang nangyari. Binalikan namin ng lugar pagka umaga na. Hindi ko na inalintana ang pagod. Maging ang napakaanghang na mga mata na kulang sa tulog. Kako sa sarili ko ay lagot na naman ako sa asawa ko nito. Galit pa naman yung kahapon sa akin dahil ang tagal kong umuwi. Maraming tao sa lugar kapag may araw. May malaking pasilidad kasi dito na ipinapagawa, kaya maraming trabahante. Hindi namin alam ang gagawin. Aminado naman kami noon na ang mga tao sa lugar na abala. Hindi ito taga rito. Maliban na lamang yung nasa gilid-gilid na may bahay. Sabi ni Janal, mag-agahan daw muna kami doon sa isang karinderya. Dito ay kumain nga kami. Hanggang sa hindi ko alam at bigla na lamang nagtanong si Janal sa serbidora noon. Wika pa nito. May kilala ba daw sa lugar na Virgos? Abay, parang ginabayan ng tadhana. Papaano ba naman kasi ay taga doon daw sa likod si Virgos? Sa sunod na bahay lang katabi ng karinderya. Pero nang may sabihin pang ibang serbidora, para bang babalik na ng sikmura ako noon. Anak ng may-ari ng karinderyang ito si Virgos. Hindi naman kinakailangan magtrabaho yun kasi nga may pera yung pamilya. Ewan ko ba? Ang weirdo pa niya. Doon pa talaga sa punerarya nagtrabaho. Kung ako nakapagpigil ako sa pagsuka, si Janal hindi. Kitang-kita ko talagang pagsabog ng suka niya sa bibig noon. Natalsikan pa ako pero hanggang pikit lang ako noon. At noong takpan pa nito ang bibig niya, sa ilong lumabas ang sabaw ng baka. Pinagtinginan kami ng mga tao doon. Nagulat ang serbidora. Tapos ay mabilis na nagtanong kung may masama ba daw sa lasa ng ulam. Masarap naman kasi daw yon. Wala. Pasensya na. Sinukin kasi yan kapag sinumpong ng sinok na susuka. Ako na yung bahala sa kanya. Walang hiya ka, Janal. Ba't mo naman tinapat sa mukha ko?
Pagkatapos kong magsalita ay tumayo si Jinal at lumabas doon sa karinderya. Sumunod naman ako, pero bago mangyari yon ay nag-iwan ako ng bayad sa lamesa. Isang 5 papelyo na kulay berde. Tinawag ko ang sebradora. Sabi ko, keep the change. Mura pa ang ulam ng mga panahon na ito. Hindi ko malilimutan ito gawa ng nagtatak talaga yun sa diwa ko. Bakit? Dahil nga mabilis na sumagi sa isipan namin na baka itong kinuhang mga lamang loob ni Vergos. Ginawang ulam doon sa karinderya. Nagmumura si Jinal habang ako naman ay sinisipat ko ang likod ng karinderya. Hindi maklaro ang bahay sa may likod. May mataas na firewall yon. May malaking yero pa na may pangalan ng karinderya. May maliit na iskinita. Doon siguro ang daanan. Kako kay Jinal, susuriin ko. May umuusok doon banda at baka ito na yung kusina. Sabi naman ni Jinal ay sasama siya pero umiling ako. Alam ko magkakaroon ng iskandalo kapag pinasama ko yung hayop na yon. Kitang-kita naman sa reaksyon niya na para nang magwawala ito. Maingat akong nagmasid. Dahan-dahan na naglakad ako nun. Kalmadong nagpasipat-sipat. Yung tipong parang meter reader lang. Hanggang sa makarating ako sa likod noong karinderya. May malawak palang espasyo dito. Bali itong firewall. Doon pala sa karinderya nakadikit. Hindi sa kasunod na bahay. Espasyo pang makikita bago pang kasunod na bahay nun. Medyo liblib nga doon sa unahan pa. Wala doon ang kusina. Hinahanap ko. Napapamura pa ako kasi nga baka nasa likod ng bahay niluluto. Doon kasi galing ang usok nun. Itong kabang nararamdaman ko, tiniis ko. Diretso ng lakad hanggang sa makarating na sa likod ng bahay. Walang hiya. Nagsisigalan pala. May matandang lalaki doon na ubanin ng buhok. Nagbubunot ng mga damo tapos sinusunog. Mawalang galang na pumanong. Saan po ba banda yung bahay nila Vergos? Sampit ko noon habang kakamot-kamot pa sa bisig. Sabi ng matanda noon, tatay daw siya ni Vergos. Yung bahay daw na nakikita ko, yun ang tirahan nila. Minsan lamang naman umano umuwi si Vergos noon. Nagtanong ito sa kung ano ba daw ang sadya ko sa anak niya.